Arts, Quarter 3, Week 5 to 6. Teacher Jazz Patio. Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Jazz Patio, ang gurong laging alerto na makakasama nyo sa inyong pagkatuto. Kaya halika na, mag-aral na tayo! Pag-aaralan natin ngayon ang Arts, Quarter 3, Week 5 to 6. Ito ay tungkol sa pagbabakas para sa imprenta. Ngunit bago yan, narito ang mga dapat nating tandaan. Una, ihanda ang inyong lapis at papel upang makasabay ka sa ating leksyon. Naihanda nyo na ba ang inyong lapis at papel, mga bata? Magaling! Pangalawa, ihanda ang inyong module at buksan ito sa pahina 26. Narito ang inyong arts module. Ito naman ang pahina 26. Nabuksan nyo na ba ang inyong aklat, mga bata? Mahusay! Pangatlo, gamitin ang mata at tenga upang maunawaan ang ating leksyon sa araw na ito. Ngunit bago yan, halika, umawit muna tayo. Mga bata, halina't mag-aral tayo upang tayo ay lalo pa matuto. Maganda na nga kayo, halina at mag-aral na tayo. Ibukas ang ating isip, ituon ang mga mata nyo, makinig ang mga tenga nyo dito. Dapat tayo ay lagi ng alerto. Mga bata, halina't mag-aral tayo upang tayo ay lalo pa matuto. Maganda na nga kayo, halina't mag-aral na tayo. Hayan, handa na tayo ngayong mag-aral. Sa mga nakaraang aralin, natutuhan mo ang iba't ibang paraan ng imprenta at pagtatak. Ngayon, matutuklasan mo kung paano pagsasama-samahin ang mga paraang ito. Sa araling ito, makalilikha ka ng disenyo ng stencil sa papel, plastik, karton, dahon o iba pang bagay at magagamit ito sa pag-imprenta sa papel, tela, pader o iba pang patag na bagay. Tingnan ang mga larawan sa ibaba. Ano ang mga ipinapakita rito? Maraming posibleng paraan ng pag-imprenta. Pagtatatak ng bagay na may pangkulay. Paggamit ng bahagi ng katawan bilang pantatak. Pagbakat ng bagay sa papel. Pag-stencil. Ang stencil ay ang paglikha ng marka o imahe na ginabayan ng isang patag na bagay na may disenyong butas. Ang bahaging lilitaw sa loob ng butas ay lalagyan ng marka, guhit o pangkulay upang mabuo ang balangkas ng disenyo ng stencil. Ito ay nagsisilbing gabay upang maging perpekto ang imprenta. Magbalik-aral sa pamamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod na gawain sa pagkatuto.
Gawin ito sa iyong sagutang papel. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Lagyan ng check kung ang bagay sa larawan ay nakalilikha ng kulay. Lagyan naman ng X kung hindi. Uulitin ko mga bata. Lagyan ng check kung ang bagay sa larawan ay nakalilikha ng kulay. Lagyan naman ng X kung hindi. Unang bilang, tubig. Tubig. Check o X. Pangalawang bilang, kape. Kape. Check o X. Pangatlong bilang, bigas. Bigas. Check o X. Pang-apat na bilang, tinta. Tinta. Check o X. Gawain sa pagkatuto bilang isa, susi sa pagwawasto. Unang bilang, X. Pangalawang bilang, check. Pangatlong bilang, X. Pang-apat na bilang, check. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Isulat ang tama kung ang bahagi ng katawan sa larawan ay maaaring gawing pantatak. Isulat naman ang mali kung hindi. Uulitin ko mga bata. Isulat ang tama kung ang bahagi ng katawan sa larawan ay maaaring gawing pantatak. Isulat naman ang mali kung hindi. Unang bilang, palad. Palad. Tama o mali? Uulitin ko mga bata. Unang bilang, palad. Palad. Tama o mali? Pangalawang bilang, mata. Mata. Tama o mali? Uulitin ko mga bata. Pangalawang bilang, mata. Mata. Tama o mali? Pangatlong bilang, daliri. Daliri. Tama o mali? Uulitin ko mga bata. Pangatlong bilang, daliri. Daliri. Tama o mali? Pang-apat na bilang, pusod. Pusod. Tama o mali? Uulitin ko mga bata. Pang-apat na bilang, pusod. Pusod. Tama o mali? Gawain sa pagkatuto bilang dalawa, susi sa pagwawasto. Unang bilang, tama. Pangalawang bilang, mali. Pangatlong bilang, tama. Pang-apat na bilang, mali. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Gumuhit ng hugis puso kung ang bagay sa larawan ay maaaring ibakat sa papel. Gumuhit naman ng hugis bilog kung hindi. Uulitin ko mga bata. Gumuhit ng hugis puso kung ang bagay sa larawan ay maaaring ibakat sa papel. Gumuhit naman ng hugis bilog kung hindi. Unang bilang, barya. Barya. Maaari ba itong bakatin, puso, o hindi, bilog? Uulitin ko mga bata. Unang bilang, barya. Barya. Maaari ba itong bakatin, puso, o hindi, bilog? Pangalawang bilang, bola. Bola. Maaari ba itong bakatin,
puso o hindi bilog. Uulitin ko mga bata. Pangalawang bilang, bola, bola. Maaari ba itong bakatin, puso o hindi bilog? Pangatlong bilang, susi, susi. Maaari ba itong bakatin, puso o hindi bilog? Uulitin ko mga bata. Pangatlong bilang, susi, susi. Maaari ba itong bakatin, puso o hindi bilog? Pang-apat na bilang, pansit, pansit. Maaari ba itong bakatin, puso o hindi bilog? Uulitin ko mga bata. Pang-apat na bilang, pansit, pansit. Maaari ba itong bakatin, puso o hindi bilog? Gawain sa pagkatuto bilang 3. Susi sa pagwawasto. Ang bilang, puso. Pangalawang bilang, bilog. Pangatlong bilang, puso. Pang-apat na bilang, bilog. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Sa tulong ng nakatatandang kasama sa bahay, sundin ang sumusunod na mga hakbang upang gumawa ng modelo ng imprenta. Uulitin ko mga bata. Sa tulong ng nakatatandang kasama sa bahay, sundin ang sumusunod na mga hakbang upang gumawa ng modelo ng imprenta. Mga kailangan: 3 maliliit na dahon, lapis at papel, gunting at karton, pangkulay, putik, toyo o kape. Unang bilang, ipatong ang mga dahon sa karton at iguhit ang balangkas o outline nito. Pangalawang bilang, gupitin ang bakas ng iyong guhit. Pangatlong bilang, ipatong ang bahaging ito ng karton sa papel at bakasin ang butas na hugis gamit ang lapis. Pang-4 na bilang, maaaring kulayan ang nakalitaw na bahagi ng papel. Punan ang mga patlang ng wastong salita upang makabuo ng makabuluhang kaisipan tungkol sa aralin. Isulat ang sagot sa malinis na papel. Ang patlang ay ginagamit sa paggawa ng mga imprentang paulit-ulit. Sa pamamagitan nito, mas mabilis lumikha ng mga patlang o disenyong magkakapareho. Mas malinis at patlang rin ang resulta ng hugis nito kung ihahambing sa pagguhit. Mga pagpipilian: stencil, marka, tiyak, malikhain, panahon. Maaari kang gumawa ng sarili mong modelo bilang gabay sa pag-imprenta. Sa pamamagitan nito, mapauunlad mo ang iyong pagiging patlang. Tandaan, ang imprenta ay patuloy na umuunlad at lumalawak sa pagdaan ng patlang. Mga pagpipilian: stencil, marka, tiyak, malikhain, panahon. Nawa ay marami kayong natutunan ngayong araw na ito. Samahan niyo ako muli sa mga susunod pang mga video mga bata. Muli, ako si Teacher Jazz Patio, ang gurong laging alerto na nakasama nyo sa inyong pagkatuto. Hanggang sa muli natin pagkikita mga bata. Paalam!